Gobyerno, magsasara daw kung hindi aaprobahan ang budget. Totoo nga ba? Pangulong Bongbong Marcos versus Duterte camp. Matinding banggaan dahil sa 2025 national budget. Kongreso, nagpapasindak nga ba kay Sara Duterte? Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, hinamon ang mga mambabatas. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kumusta na mga ka-trenders? Welcome muli sa Trending Pilipinas TV kung saan ang mga balita at update ay laging fresh at hot. Ngayon ay araw ng Biyernes at sa particular na video update na ito, hindi muna tayo po-focus sa tambalang Kimpaw. Sa halip, pag-uusapan natin ang mga mahahalagang kaganapan sa Malacanang at sa ating gobyerno, mga isyong maaaring direktang makaapekto sa ating bansa at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung gusto mong manatiling updated sa mga maiinit na usapin sa politika at iba pang pambansang issue, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para wala kang mamiss na updates mula sa Trending Pilipinas TV. Kaya tara, simulan na natin! Mga ka-trenders, mukhang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Administrasyong Marcos at ng oposisyon. Kamakailan lamang, naglabas ng matapang na pahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol sa di umano'y plano ng oposisyon na destabilisasyon o pagpapahina sa gobyerno. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, tila nais daw ng oposisyon na iparalisa ang buong bansa sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa 2025 General Appropriation Act o GAA na mas kilala bilang pambansang budget. Kung sakaling hindi pumabor ang desisyon ng Korte Suprema sa administrasyon, posibleng humantong daw ito sa pagsasara ng operasyon ng gobyerno. Grabe, 'di ba? Pero paano nga ba nagsimula ang isyong ito? Tara at alamin natin. Kahapon, sa isang ambush interview sa Cebu City, tinanong si Pangulong Marcos patungkol sa inihaing petisyon ng Korte Suprema na nagpapadeklara unconstitutional ang 2025 national budget. Pero sino nga ba ang nasa likod ng petisyong ito? Ang pangunahing nagpetisyon ay si Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama si Davao City Representative Isidro Ungab at iba pang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanila, maraming blank items sa budget na tila may mga irregularidad kaya nais nilang ipawalang bisa ito. Pero ang tanong, totoo nga ba ang sinasabing blank items? Ayon kay Marcos, hinanap na niya mismo ang mga ito sa buong dokumento ng 2025 GAA pero wala siyang makita kahit isa. Sabi niya, I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. Up to now, I cannot find those damned blank items. Ani ng Pangulo sa kanyang talumpati sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City. Sa madaling salita, hindi siya kumbensido na may nawawalang pondo sa budget. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Kung sakaling pumabor kasi ang Korte Suprema sa petisyon at ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget, malaking problema nga ito sa buong gobyerno. Ayon mismo kay Pangulong Marcos, wala silang contingency plan o planong alternatibo sakaling hindi aprobahan ang budget. Sabi niya, no, we shut down everything. Diretsahang sagutian ng ating Pangulo. I guess that's what they want. They want the government to cease working. Ibig sabihin, lahat ng operasyon ng pamahalaan mula sa mga proyekto, sahod ng mga empleyado ng gobyerno, serbisyo sa mga mamamayan ay maaaring mapahinto. At ayon nga sa Pangulo, iyan mismo ang gusto daw mangyari ng oposisyon, ang matuloy ang plano
planong destabilisasyon. Pero posible nga ba ito? At ano nga ba magiging epekto nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Habang tumatagal nga ang isyong ito, lalo itong nagiging kontrobersyal. Sa isang banda, may mga naniniwala na may basehan ang petisyon ng kampo ni Duterte, lalo na't may mga aligasyon na irregularidad sa pondo. Sa kabilang banda naman, ipinagtatanggol ni Pangulong Marcos ang kanyang administrasyon at sinasabing walang problema sa nasabing budget at ang oposisyon lang daw ang gumagawa ng issue para guluhin ang gobyerno. Ano kaya magiging desisyon ng Korte Suprema? Matutuloy ba ang pagsasara ng gobyerno? O masusolusyonan nito bago pa lumala ang sitwasyon? Iyan ang dapat nating abangan sa mga susunod pa na linggo. Pero ano sa tingin nyo mga ka-chenders? May basehan ba mga alegasyon ng oposisyon? O talagang destabilization move lamang ito? I-comment nyo na sa baba ang inyong mga opinion at mga reaksyon. Next topic naman tayo mga ka-chenders, mainit na usapin na naman ito sa politika. Isang hamon ang binitawan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa liderato ng Kamara. Kumilos na at harapin ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sendanya, matagal nang inihain ang 3 reklamo laban sa Vice Presidente pero hanggang ngayon, tila wala pa ring balak ang Kongreso na talakayan ang mga ito. Sabi niya, anong petsa na? Matatapos na ang Enero pero hanggang ngayon, deadma pa rin ang Kamara sa impeachment complaints. Magpapatalo at magpapasintak ba ang Kongreso kay Sara at sa kanyang chicharyang mga palusot? Derechahang tanong ayan ni Akbayan Party List Sendanya. Ayon pa sa kanya, panahon na para maging matapang ang mga mambabatas at gawin ang nararapat. Dagdag pa niya, the time has come to take decisive action and finally impeach the Vice President. Habang nakaupo pa siya, hinahayaan nating mamayani ang pandarambong sa ating gobyerno. Si Sendanya nga ang isa sa mga nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang session ng Kongreso ay mag-a-adjourn sa February 18 at magbabalik lamang sa June. Kaya para sa kanya, kailangang pag-usapan na ito habang may oras pa. Nagbabala rin siya na ang bawat araw na lumilipas ang walang aksyon sa impeachment ay nagbibigay lamang ng pagkakataon kay Duterte na takasan ang pananagutan. Giit ni Sendanya ay, ang dapat mangibabaw ay ang ating moral at pambansang obligasyon, hindi ang pangamba sa darating na halalan. Hindi tayo dapat nagpapaapekto sa bilang ng botong madadagdag o mababawas kung susuportahan natin ang impeachment. We must uphold our constitutional mandate to revoke the powers of abusive government officials. Bukod pa rito, pinuri niya libu-libong Pilipinong nagtipon sa EDSA People Power Monument para ipanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pahayag pa ng nasabing mambabatas, we congratulate all Filipinos who mobilized today to call for Sara Duterte's removal and to stand against corruption. But let us not be complacent. Let us remain vigilant against the Duterte's attempts to twist the narrative and undermine the call for justice and accountability. Ang nasabing pagtitipon ay pinamagatang a gathering for accountability, impeach Sara, kung saan dumalo ang mga nagsulong ng impeachment complaints. Mukhang magiging mainit ang mga susunod na linggo sa Kamara. Abangan natin kung magkakaroon nga ba ng aksyon ang mga mambabatas o kung mananatiling tahimik sila sa usaping ito. Ano sa tingin nyo mga ka-chenders? Magpapasindak ba ang Kongreso o tutuparin nila ang kanilang mandato? I-comment nyo na ang inyong opinion at pag-usapan natin yan. And that's it mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!